Morning! Sino po yung mga guests, first-timer, para ma-acknowledge natin yung ngayon lang po a-attend? Pwede ba natin silang palakpakan? Yung mga... We'd like to congratulate you for coming. Congratulating because we believe that if you believe in our organization, in our company, kayo na yung susunod ng milyonaryo dito sa Pilipinas. So two, congratulations because you made the right decision of coming here tonight with the help of your sponsor. Yung sponsor, ito po yung mga nag-invite sa inyo, yung mga magigiting, mababait, masisipag, at pinakain kayong mga first-timer ngayong gabi to. Tama ba? Pinakain ba kayo? Yung isa, hirap pa eh. Hirap pa eh. Inirapan yung sponsor. So, wag kayong mag-alala kasi pag nakita nyo yung opportunity natin at saka talagang na-impress kayo, baliktad ang mangyayari. Kayo po ang magpapakain sa mga sponsor. Dahil sa pagpapasalamat. Kasi normally, sa kulturang Filipino, pag inimbitahan ka sa isang kahit anong okasyon, normally pag ikaw, pinagbigyan mo yung nag-i-invite sa'yo, feeling mo siya yung may utang na loob sa'yo kasi ikaw yung nagbigay. Pinagbigyan mo. Well, I'd like to tell you tonight, hindi nyo po pinagbibigyan yung sponsor nyo. Pagka pinag-aralan nyo mabuti, pinakinggan nyo mabuti yung papaliwanag ko, ang pinagbigyan nyo dito walang iba kundi yung mga sarili ninyo. Kasi meron po kaming magandang opportunity na ibibigay sa inyo, ipapakita. At the end of this presentation, kayo yung magdi-decide, kayo po yung mag-evaluate kung ano siya, kung maganda ba talaga siya. But over the last 8 years we've been operating, we're very proud to tell you, may higit 1,000 na po ang nagawang milyonaryo ng sistema namin. Now, patunay lang na nag-work siya kasi kung isa, dalawa, tsamba pa yon. Pero pag 1,000, napakarami namang tsambero. Lahat na lang nagagawa. Like for example, may kasama kami dito. Just a few days ago, I came from Davao in General Santos City. May kasama kami sa General Santos City na ang background prior to joining AIM Global, yung network marketing, was just a simple street sidewalk vendor. Can you imagine, nagbebenta lang ko ng kung ano-ano sa sidewalk? Duyan, sa probinsya. Kung ano-ano binibenta, chinelas, any goods. Ladies and gentlemen, in other words, nabigyan ng opportunity ngayon sa AIM, way back about 5 years ago. Alam niyo po ba, nag-awarding kami ng mga top earners namin sa General Santos within the city, meaning ng top earners, ito po yung mga na-involve sa AIM Global na kumita ng maganda. Tapos ni-rank namin yung top 10 in that area. Would you believe ang number 1 top earner namin ngayon sa General Santos City is a former sidewalk vendor in the name of Yuri Mesa Grande. Take note, bakit siya top earner? Number 1, ang average income niya, average, is about 350,000 per month. Second, he is driving a brand new Ford Everest. And third, his business with us is in the international arena kasi kung saan-saan ang grupo niya. Sidewalk vendor. Lumipad tayo ng Davao. Meron kaming kasama dating embalsamador. Ang pangalan, Mr. Jun Agarao. Jun Agarao, for the last few years, top distributor ng Davao, top distributor sa buong Pilipinas. Actually, he is top 11. When we held our anniversary in Davao a week ago, bago na naman yung nilagay niya sa sasakyan doon sa harap. Kasi pang-anim, pang-pitong sasakyan niya, he is now driving a brand new Ford Ranger naman. Nakakagulat, bago maglabas ng Ford Ranger, meron siyang Mercedes-Benz. Bago maglabas ng Mercedes, meron siyang Hummer. Bago maglabas ng Hummer, may Tucson, may Montero. Embalsamador. Can you imagine kung ilang body ang i-embalsamuin mo bago ka makabili ng ganyan? Lipan tayo ng Bohol in the name of Mr. Leo Caduya. Former tricycle driver. Can you imagine? Grade 5. Right now, the guy is building his own house and ang monthly average income is umaabot ng 250,000 per month. Naka-recruit down the line. Hindi ko matawag na chamba kasi, you know, yung Leo Caduya, ito siya, yung Leo, about grade 5, naka-recruit down the line. Ang pangalan, Wilfredo Laway. Grade 6 naman, tinapos nito. Tuyo, vendor. Ito, tricycle driver. Madaling naniwala yung grade 6. Kasi sabi niya sa loob-loob niya, kung nagawa mo grade 5 ka, mas kaya ko dahil grade 6 ang tinapos ko. Right?
now, itong Wilfredo Laway is driving his first brand new car, Hyundai Accent, but he's about to buy his own Fortuner now in the next coming days. Problema niya lang, kaya hindi lumalabas yung Fortuner niya, wala raw kulay na available sa Tagbilaran. Can you imagine ang problema, kulay? The point is, grade 5, grade 6, oh, may kutsi. Dami kong kilala, cum laude, wa kutsi. Huwag magagalit yung mga cum laude sa akin. But the thing is, ang sinasabi ko ba dito, mas magaling ba to kaysa sa inyo? Hindi po. Nagkataon lang, mas bukas ang isip nila, kaya nagkaganito ang mga buhay. Kasi, minsan, kahit hindi ka magaling, kahit wala kang tinapos, pero bukas ang isip mo, tatalunin mo yung magagaling, pero sarado isip. Ilang tao na bang matatalino, magagaling, pero dahil pilosopo, dahil ma-pride, walang naaabot sa buhay. Tatalunin ng mga non-professional. Eh yung non-professional, alam niyo, wala siyang alam eh. Alam niyo, wala siyang pagmamalaki. Walang tinapos eh. Pero pag yun nakinig, binuksan ng isip, sila yung mabilis nagbabago ang buhay. So life is a matter of perception. Kung ano yung pakita, tingin mo, yun ang pwede mangyari sa'yo. Kaya kung ang tingin mo dito sa papakita ko, hindi maganda, hindi pa ako tapos, hindi na maganda sa isip mo yan. You know, the mind is like a parachute. It is best used when it is open. Unfortunately,